Hello po, si RVC po ito. Kung gusto niyo po suportahan ang channel ko, pwede po kayong magbigay ng kahit magkanong halaga po. Gamitin niyo lang po ang QR code na naka-flash sa screen niyo. Kung gusto lang po ninyong magbigay. Maligaya po ako na makapagbigay at mabahagi ng libre ang aking mga kwento kaya hindi po ito sa pilitan. I-acknowledge ko po kayo sa next stories ko. Maraming salamat po! Ang kwentong ito kasama ang lugar, pangyayari at tauhan ay pawang katang-isip lamang ng manunulat. Ang mga pagkapare-pareho ng mga bagay sa tunay na buhay kung meron man ay nagkataon lamang. May mga salita ding gawa-gawa lang ng manunulat at maaring hindi ayon sa mitolohiya na napag-aralan ng mga eksperto. Hindi po pinapayagan ang pag-repost at pagbahagi ng kwentong ito sa ibang social media platforms na walang pahintulot ng manunulat. Salamat po! Ang kwentong ito ay nangyari sa isang baryo na nasa dulo ng mapa. Parang nakalimutan na ng mundo. Payapa pero simple ang buhay. Walang kaingay-ingay ng modernisasyon at tanging tunog lang ng karagatan ang naririnig mo. Dito uusbong ang pag-ibig ng walang kinikilalang karagatan o lupa. Ito ang kwento ni Kahil, ang sireno mula sa kalaliman, at si Leo ng tagalupa. Si Kahil ay nagmula sa lungsod ng karagatan, isang kaharian ng mga sereno at serena na nakatago sa kaibuturan ng dagat. Bilang isang sereno, taglay niya ang matitikas na pangangatawan na hinubog ng alon at ang malauling na itim na buhok na tila lumulutang na seda. Ang kanyang mga mata ay pambihirang talas dahil sanay siyang maging mandirigma at tagabantay ng kanilang kaharian. Ang pakikipag-ugnayan sa mundo ng mga tao ay mahigpit na ipinagbabawal, ngunit si Kahil ay kakaiba. Sa halip na maging kontento sa ilalim ng dagat, madalas siyang umaangat sa mababaw na bahagi hindi upang magbantay, kundi upang makinig. May pambihira siyang hilig sa musika. Si Leo ay anak ng tagalupa. Siya ay nagmula sa isang maliit na baryo na ang mga tao ay napupuhay sa pangingisda. May taglay siyang kagwapuhan na tila pinanday ng mga anghel. Siya ay mahinhin at banayad, ngunit mayroong matibay na paninindigan at bukas na isip. Ang kanyang mundo ay puno ng tula at musika. Ang paborito ni Leo ay isang liblib na bahagi ng dalampasigan na may malaking bato. Dito siya pumupunta para magbasa at makinig ng musika. Isang hapon, bahagyang maulap ang langit, nagtungo si Leo sa paborito niyang liblib na bahagi ng dalampasigan. Inilagay niya ang kanyang lumang radyo sa buhanginan. Pagkabukas niya, tumugtog ang isang paborito niyang kanta. Isang kanta iyon ng pag-ibig. Pumikit si Leo. Niluwagan niya ang kanyang tinig at nagsimulang kumanta. Ang kanyang boses, bagamat hindi perpekto, ay punong-puno ng damdamin. Walang pakialam kung may nakarinig man. Sa di kalayuan sa dalampasigan na iyon, narinig ni Kahil ang tunog ng lumang radyo at ang malambing na tinig ni Leo. Dahan-dahang umahon si Kahil sa dagat. Gustong-gusto niya ang boses ng kumakanta. May malaking bato doon na parang isang pulo at umakyat si Kahil doon. Umupo siya habang nakalubog ang kanyang buntot. Nagsimula siyang manood at makinig kay Leo na nakapikit at kumakanta ng buong puso. Ang matikas na mukha ni Kahil ay tila nalambot at napangiti siya sa pag-awit ng tagalupa. Nang matapos ang kanta, idinilat ni Leo ang kanyang mga mata. Naghahanda na siyang palitan ang istasyon ng radyo. Ngunit nang dumilat siya ay nakita niya si Kahil. Ang matikas na anyo ni Kahil at ang kanyang titig ay tila kidlat na tumama kay Leo. Ah! Napasigaw si Leo at sa sobrang gulat, tumakbo siya ng mabilis papalayo sa dalampasigan na iwan ang lumang radyo na nag-iisa. Nagulat din si Kahil sa reaksyon ni Leo. Nang makita niya ang gulat at pagkatakot sa mata ng mortal, ang mandirigmang si Kahil ay biglang nataranta. Teka, huwag kang umalis, sigaw ni Kahil. Ngunit huli na. Nang makauwi si Leo sa kanilang bahay, halos himatayin siya sa pagod. Humihingal siya at nanginginig ang mga tuhod. Anak, anong nangyari? Bakit ka tumakbo at para kang nakakita ng multo? Nag-aalalang tanong ng kanyang nanay. May nakita akong isang sereno, sigaw ni Leo habang sinusubukang huminga. Napakalaki, napakagwapo, may buntot sa dalampasigan. Sumimangot ang kanyang tatay na noon ay nagbabasa ng dyaryo. Sereno, anak, masyado ka na yatang nababaliw sa mga libro mo.
Siguro napagod ka lang sa init kaya nagkaroon ka ng ganyang pag-iisip. Hindi, Tay. Totoo po. Nakatingin siya sa akin habang ako'y kumakanta. Nakalimutan ko tuloy ang radyo ko, pilit ni Leo. Kanta, radyo. Tingnan ko, wala ka na sa sarili mo. Kumain ka na at kalimutan mo na ang katang-isip na yan, sabi ng kanyang nanay habang umiiling. Hindi naniwala ang mga magulang ni Leo. Ang mundo ng mga tao ay masyadong nakatuon sa nakikita kaya mahirap paniwalaan ang tungkol sa mga nilalang sa dagat. Nalungkot si Leo dahil alam niyang totoo ang kanyang nakita. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, may kakaibang kilig siyang naramdaman. Ang matikas na sereno na iyon ay nakatingin sa kanya at sa kanya lang. Si Cahill, sa kabilang banda, ay mabilis na lumangoy pabalik sa lungsod ng karagatan. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa kaharian. Ang karaniwan niyang matigas na muka ay ngayon ay malumanay at tila nasa lapap. Nagpatuloy siya sa kanyang silid nang hindi pinapansin ang sinuman. Ang kanyang puso na sanay sa lamig ng dagat ay tila nag-aapoy. Ang tinig na iyon, ang mga mata na iyon, ang pagkamahinhin na iyon, hindi ko man lang nakuha ang kanyang pangalan, bulong ni Cahill sa sarili. Bilang isang sereno, hindi pa siya kailanman naakit sa sinuman, lalo na sa isang lalaking mortal na tao. Ang mga batas nila ay nagdidikta na iwasan ang mga tao, ngunit ang karisma ni Leo at ang matamis nitong boses ay tila kakaiba. Kailangan niyang bumalik, kailangan niyang hanapin ang mortal na iyon, hindi para takutin, kundi para humingi ng tawad at para malaman ang pangalan nito. Ang matikas na si Cahill ay handa na ngayong maging mahina para sa pag-ibig. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Cahill sa dalampasigan. Hindi na siya nagtago sa ilalim ng tubig. Sa halip, umakyat siya sa isang bato at nagkunwari siyang nagpapahinga. Ginamit niya ang kanyang mga nakasanayan bilang isang sereno, ang pagkontrol sa manipis na hamog na bumabalot sa dalampasigan para hindi siya agad mapansin ng sinuman. Nakatayo siya doon, matikas pero may bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Hawak niya ang lumang radyo ni Leo na pinulot niya gamit ang kanyang kapangyarihan. Alam niyang ito ang susi para makumbinsi ang tagalupa na hindi siya masamang nilalang. Sinusubukang patugtukin ni Cahill ang radyo at nagawa naman niya ito. Samantala, dahan-dahang lumapit si Leo sa dalampasigan, nag-iingat at pinapakinggan ang tunog. Ang kanyang hangarin ay kunin ang radyo pero ang kanyang puso ay nagdarasal na hindi na niya makita ang nilalang na tumakot sa kanya. Nang makita niya ang radyo sa ibabaw ng malaking bato, nabunutan siya ng tinik pero nagtataka bakit nandun iyon. Nang unti-unting nawala ang hamog at nakita niya ulit ang sereno kahapon, nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mundo sa paligid nila ay tila nagbago. Si Cahill ay matikas na nakaupo sa bato habang ang buntot niya ay nakalubog sa tubig dagat at hawak-hawak ang radyo. Ang kanyang titig ay malambot at nagsusumamo. Nagsimulang umatras si Leo. Sandali, huwag kang tumakbo muli. Malalim at mahinahon na sabi ni Cahill habang dahan-dahang itinaas ang kanyang lumang radyo. Narito, ito ang naiwan mo. Tumigil si Leo. Tininan niya ang radyo saka ang gwapong sereno. Ang matinding takot niya kahapon ay napalitan ng malaking pagtataka at bahagyang kaba. Akin yan, bulong ni Leo. Inabot ni Cahill ang radyo sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Huminga ng malalim si Leo, pilit pinapatatag ang sarili. Salamat, bakit mo kinuha at bakit ka nandyan? Gusto ko lang ibalik, mahalaga sa iyo, di ba? Narinig ko ang iyong awit, patawad sa nangyari kahapon. Wala akong balak na takutin ka. Siguro naging padalos-dalos ako masyado, sagot naman ng sereno. Ako pala si Cahill. Sobrang ganda mong umawit, dagdag na sabi ng sereno. Namula at bahagyang nahiya ang mortal. Ako si Leo, hindi ako mahusay umawit, mahilig lang. Totoo bang ikaw isang sereno? Totoo kami, Leo. Nagmula ako sa lungsod ng karagatan. Ipinagbabawal sa amin ang makipag-ugnayan sa inyo, ngunit ang tinig mo, hinila ako palabas. Ang tagal ko nang nakikinig sa iyo. Bakit ka umaawit nang nakapikit? Tanong ni Cahill. Kasi pakiramdam ko wala akong kasama. Mas malaya akong umawit ng ganon at hindi ko akalain na may nakikinig pala at isang sereno pa.
Sagot naman ni Leo. At hindi na ako aalis hanggat hindi mo ako pinapayagang makinig muli. Basta tandaan mo, Leo, na hindi ako masamang nilalang. Huwag mo akong tatakbuhan ulit ha, nakangising sabi ni Cahill. Sa pagpapakita ng Sereno ng paggalang, unti-unting nawala ang takot ni Leo. Ngumiti ng isang banayad ng ngiti si Leo. Pagbibigyan kitang makinig sa akin pero sa isang kondisyon. Ano iyon? Sabik na tanong ni Cahill. Sa ganitong oras lang tayo magkikita at dito lang dapat kasi wala masyadong tao dito. Ito ang lihim na kong dalampasigan, sabi ni Leo. Pangako, sa ganitong oras at araw-araw ako maghihintay sa iyo dito. Salamat talaga, Leo, sabi ni Cahill. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging tulay sa dalawang mundo. Si Leo na kanyang pagkamainhin ay nagkukwento tungkol sa mga tulang binabasa niya, ang mga sining at ang pagiging komplikado ng damdamin ng tao. Tahimik at seryosong nakikinig si Cahill. Ang matikas na Sereno ay madalas magtanong na tila isang bata. Bakit niyo kailangan ng pera? Sa dagat, ang pagkain ay nasa paligid lang, tanong ni Cahill habang seryosong nakatingin kay Leo. Kasi Cahill, sagot ni Leo na nakangiti na inosenteng tanong. Ang pera ang nagbibigay sa amin ng kalayaan kahit pa alam naming wala talagang ganap na kalayaan sa lupa. Si Cahill naman bilang kapalit ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa lungsod ng karagatan. Nagkukwento siya tungkol sa kakaibang dilim ng kalaliman, sa mga lihim na lagusan na gawa sa korales at sa kapangyarihan ng tubig. Lumipas ang 2 oras ay natapos din ang kanilang kwentuhan at nagpasya ng umuwi. Sa bahay ay napansin ng mga magulang ni Leo ang pagbabago. Ang dating mahiyain at mahinhin na binata ay laging nakangiti, bagaman parang laging may tinatago. Halos araw-araw nagkikita ang dalawa para mag-usap. Isang hapon, tinanong siya ng kanyang nanay na may halong pag-aalala. Anak, bakit ba laging basa ang mga kamay at braso mo pag-uwi mo? Naglalangoy ka ba? Hindi ka naman mahilig magtampisaw sa dagat noon. Nakikinig ka lang naman ng radyo at umaawit sa dalampasigan na pinupuntahan mo. Hindi po, Nay, sagot ni Leo na pilit nagtatago ng kilig. Sadyang tumaas lang po ang tubig na paborito kong pwesto. Basang-basa rin po kasi ako ng pawis. Nagsalita ang kanyang tatay na seryosong nagmamasid. Sa sobrang pagpapawis mo at pagbibilad mo sa araw, bakit parang lalong lumilino ang balat mo at parang lumalalim ang tingin mo sa dagat? Sigurado ka bang wala kang kaibigang bago riyan, Leo? Wala po, Tay. Mga libro at musika lang po ang kasama ko, sagot ni Leo na may lihim na pananabik sa kanyang puso. Ang bawat tanong ng kanyang magulang ay nagpaparamdam sa kanya na kailangan niyang protektahan ang kakaiba at mahiwagang koneksyon na mayroon sila ni Cahill. Isang araw, habang nagkukwento si Cahill tungkol sa kalaliman ng dagat ay nagtanong si Leo. Ang tatay ko ay mangingisda. Sanay siya makita ang dagat sa itaas, pero ako hanggang bewang lang. Gusto kong makita kung paano nabubuhay doon sa ilalim, sabi ni Leo. Mapanganib doon, iba ang lamig at daloy ng tubig. Ngunit kung nais mong maunawaan ang mundo ko, ako ang gagabay sa iyo, sabi naman ng Sereno. Nakita ni Cahill ang matinding pananabik sa mata ni Leo. Gusto ko ngayon na, sabik na sabi ni Leo. Sige, malalim na sabi ni Cahill, pero ako ang bahala. Hahawakan kita at huwag kang matakot. Walang pag-aatubili, inubad ni Leo ang kanyang kamiseta at sa wall naiwan ang kasuotang panligo lamang at lumapit sa tubig. Nang makita iyon ng taga-dagat, ang kanyang katawan nabigla at natigilan ito. Ang matikas na si Cahill ay biglang natulala. Ang balat ni Leo ay makinis at malambot, tila hindi kailanman nasinaga ng araw o nasugatan ng alat ng dagat. Ang kabuuan niya ay kaakit-akit, isang ganda na mahinahon ngunit may kakaibang kapangyarihan. Ang balat mo, bulong ni Cahill. Ang kanyang boses ay tila nagbago, nakakasilaw ang kinis nito. Namula si Leo na ngayon ay nahihiya dahil sa matinding titig ng Sereno. Ganoon lang talaga ako, Cahill. Salamat. Si Cahill na ngayon ay nakaramdam ng matinding init sa kanyang pisngi ay pilit ibinalik ang pagiging seryoso. Halika, hahawakan kita. Ang unang paghawak ni Cahill kay Leo ay maingat at puno ng pag-aalaga, ngunit ngayon ay may kasamang labis na pagkapighani.
Hinawakan ni Kahil si Leo sa baywang at sa kamay. Ginagabayan ang bawat galaw niya sa tubig. Ginamit ni Kahil ang kanyang lakas para dalhin si Leo sa mga bahaging mas malinis at mas malalim na tubig, ngunit ligtas pa rin. Nakakahinga si Leo sa ilalim gamit ang kapangyarihan ni Kahil. Habang magkadikit ang kanilang mga katawan sa tubig, nadama ni Leo ang lamig ng kapangyarihan ni Kahil. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay naglaho. Tanging tiwala at kakaibang init ang naramdaman ng tagalupa. Wala silang sinabi tungkol sa pag-ibig, ngunit sa paraan ng paghawak ni Kahil, mapag-alaga at puno ng pagmamalasakit, at sa paraan ng pagkapit ni Leo, tiwala at walang pag-aalinlangan, alam nilang pareho na ang kanilang damdamin ay mas malalim pa sa karagatan. Pagkatapos ng kanilang paglangoy, umakyat si Leo sa dalampasigan. Humihingal ngunit masayang masaya. Si Kahil naman ay umakyat din sa bato at doon humiga. Ganap na nakalabas ang kanyang malapughaw at perdeng buntot. Ang malakas at matipunong anyo ng sereno ay ngayon ay ganap nang nakikita ni Leo, ngunit imbis na matakot, mas lalong nabighani ang tagalupa. Alam ni Kahil na wala ng atrasan. Ang pagkabighani niya sa kinis ng balat ni Leo at ang tiwala na ipinakita nito sa kanya sa ilalim ng tubig ay nagtulak sa kanya ng tuluyan para umamin. Leo, seryoso ang sabi ni Kahil at ang kanyang tinig ay malalim. Tumingin si Leo kay Kahil, napapansin ang bawat detalye ng buntot nito. Bakit Kahil? Malumanay na tanong ng tagalupa. Ako ay may nararamdaman na para sa'yo, sabi ni Kahil na napakaseryoso. Napakakunot ang noo ni Leo. Anong ibig mong sabihin? Araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako umakyat dito. Ang lahi namin ay ipinagbabawal na makipag-ugnayan sa inyo. Pero nung una, kung marinig ang tinig mo at ngayon na hinahawakan na kita sa dagat, ay hindi na ako makabalik. Ang pag-ibig ko sa iyo ay mas malalim sa buong karagatan namin. Kahit hindi ako tao, hindi ko inisip na darating ang araw na iibigin ko ang isang tagalupa na katulad mo. Lumapit si Leo sa sereno at hinawakan ang kamay ni Kahil. Sa kadahan-dahang hinaplos ang makulay na dulo ng buntot nito. Ako rin Kahil, sa umpisa natakot ako, pero hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano magmahal ng isang sereno. May nararamdaman din ako sa iyo. Nakangiti si Kahil. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Ginamit niya ang kanyang mga bisig upang hilahin si Leo palapit. Nagdikit ang kanilang mga labi, isang matamis at matinding halik na sumelyo sa kanilang pag-ibig sa pagitan ng tubig at lupa. Habang magkayakap ang dalawa, hindi nila namalayan na sa di kalayuan, sa likod ng malalaking punong bakawan, may isang lalaki na nakatitig sa kanila. Ang lalaki ay may matulis na tingin at nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamastan ang bawat kilos ni Kahil at Leo, lalo na ang buntot ni Kahil na ngayon ay nakalabas. Tahimik at palihim siyang nanatili roon, isang anino na nagmamasid sa lihim ng pag-iibigan ng sereno at ng tagalupa. Nang matapos ang halik, dahan-dahan itong tumalikot at naglakad palayo na tila nagdadala ng isang mahalagang impormasyon.